Hello po mga kapatid at mga nanonood ngayon. Laki ng mukha ko. Time check po, ang oras po ngayon dito sa bansa na kinalalagyan ko po is 1:59 AM. Nakatulog po ako kanina. Pag-akyat ko mga around 9 PM. Dito, nakatulog po ako. Nagising dahil nag-CR. Tapos nag-check po ako ng mga messages. Ang dami po ngayon na nagkakaroon ng doubt sa MCGI. Talagang mga miyembro na gumugol ng maraming panahon. Dinivote yung kanilang buhay sa iglesyang pinaniwalaan po namin. Ako personally, isa po ako sa mga talagang devoted na member ng MCGI. Marami pong mga issue ngayon. Sabi nga nung isang kapatid na nag-message sa akin, bakit hindi kanila bigyan ng hustisya? Bakit hindi i-execute ni Brad Daniel yung hustisya ng Diyos na kagaya nung ginagawa ni Brad Eli? Pagka merong mga issue, ang ginagawa niya, merong paglilitis na ginagawa. Kaya merong consultation tapos pinapatawag lahat ng mga saksi on both sides. Ang masakit pong tanggapin, makananay po kasi si Brad Daniel. Yan po ang totoo. Tapos nung pagkamatay po ng kapatid na Eli, kung hindi po ako nagkakamali, meron po sinasabi si Brad Daniel noon na huwag ninyo akong aanapan ng unheard truth. Kasi ang sasabihin at ituturo ko lang sa inyo yung aking narinig. Pero hindi po yan ang nangyayari. Ayan, ininote ko po. Pagkagising ko, pagkagaling ko sa CR, ito po yung naisip ko na naalala kong sabi ni Brad Daniel nung earlier days ng kanyang liderato sa MCGI. Huwag ninyo po akong ahanapan ng unheard truth, mga kapatid. Dahil ang sasabihin ko lang at ituturo sa inyo, yung aking narinig kay kapatid na Eli, which is, yun po ang rason bakit maraming mga kapatid ngayon ang ayaw nang dumalo sa mga pagkakatipon. Bakit? Unti-unting minamali ng kapatid na Daniel yung mga bagay na kanyang natutunan kay kapatid na Eli. Bakit? Samantalang isa sa mga pangunahing doktrina ng Biblia na itinuro sa atin ng kapatid na Eli, pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakaka. Huwag ipapaalam ng iyong kanang kamay ang ginawa ng iyong kanang kamay sa iyong kaliwang kamay. Pero bakit po ngayon, hindi po sila nagkakaroon ng hindi po sila papayag na magkakaroon ng MCGI Cares without camera. Yan po ang masakit na katotohanan. Mag-imbestiga po kayo mga kapatid sa lahat po ng mga kapatid na nanonood ngayon, mga kapatid sa live ko. Kung hindi po kayo matapang, wag po kayong manonood dito dahil minomonitor po lahat ng nanonood, lahat ng nagre-react sa mga post ko, minomonitor po nila. Kung ayaw nyo pong masuspindi, nandyan pa po kayo sa MCGI, wag po muna kayong manonood sa mga live ko, wag kayong magre-react sa mga
Yun, nagloloko po yung internet po dito kasi nasa taas po ako ng building. Ito, isa po yan sa binrote up ko bago ako merong nag-message sa akin. Kilala ko tong family ng kapatid na to. Hindi ko lang i-expose yung kanyang pangalan. Pero kilala ko yung family ng kapatid na nag-message sa akin. Isa daw yung concern niya sa kung gawang mabuti, bakit kailangan may camera? Alam mo, Brad Daniel, hanggat nagmamatigas ka sa mga paninindigan mong balintuna, lalo ka lang mapapahiya. Kaya yung sinasabi nung isa sa mga number 1 mong tsuwariwap na si Rhea sa Sondoncillo na naninira sa akin, na nagdadamay daw ako, naghahanap daw ako ng damay sa kalagim-lagim na sasapitin ko, ay yan ang isa sa mali. Bakit? Ang tinututulan ko, hindi yung aral. Wala akong tinutulan, wala akong nilabanang, wala akong salita na nilaban sa aral ng Diyos. Bakit? Dahil yung aral ng Diyos, yun ang kanyang bugtong na anak. Ang sabi ng 1:1, nang pasimula siya ang berbo o ang salita, ang aral. Nang pasimula siyang berbo at ang berbo'y sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Hindi ako si Raulo para labanan yung Kristo ng Diyos. Ngayon, ikaw Daniel Rason, huwag kang magmatigas. Huwag kang magmatigas. At kung sinasabi mong meron kang alam sa akin na mas matindi sa alam ko, di labas mo. Di ba ganyan ka naman eh? Mahilig kang manakot. Pero, tinitiyak ko sa'yo, lahat ng alam ko, mas matindi. Mas matindi sa alam mo. Ako, ang pananampalataya ko, Brad Daniel, sabi ng Biblia, ang itinuro ni Brad Eli, kung ang Diyos ang aking katulong, ano ang magagawa sa akin ng tao? Brad Daniel, madali lang naman po eh. Madali lang naman po na unawain. Bakit ang daming mga kapatid ngayon na ayaw nang makinig sa'yo? Every time na magkakatipon, ayaw nang makinig sa'yo. Dahil puot at galit yung itinatanim mo sa kapatiran. Nakakalungkot man marinig. Biruin mo, mga kapatid ito na dekada ang ginugol sa paglilingkod sa Diyos. Tapos, magtatanong lang sa manggagawa, bro, totoo po ba yung mga pagtitinda ng alak na nangyari sa Brazil? Bro, totoo po ba yung shout out po kay Brad Albert Soriano na isa sa mga may mataas na katungkulan sa La Verdad Christian School. Shout out, Brother Albert Soriano. Kung matapang ka, Brother Albert Soriano, baka masuspindi ka. Kasi lahat ng mga nanonood sa akin ngayon sa live ko, minomonitor po kayo, mga kapatid. Kung matapang po kayo, okay lang na manood po kayo sa mga live ko. Kung matapang po kayo at kaya niyong manindigan sa totoo, pwede po kayong mag-react, manood sa live ko at sa mga post ko. Pero kung meron po kayong mga iniingatan, huwag po kayong manonood sa mga live ko. Huwag po kayong magre-react sa mga post ko dahil po minomonitor po kayo, mga kapatid. Biruin mo, merong nag-message sa akin na kapatid kagabi. Bro, alam mo, masama ang loob ko, sabi niyang ganyan. Biruin mo, nagtanong lang ako doon sa manggagawa na kakilala ko na nasa Brazil ngayon. Nagtanong lang ako kung totoo ba yung mga kumakalat na balita na
merong nangyaring pagtitinda ng alak sa Brazil sa mga tindahan ni Brad Eli. Alam niyo po bro, sabi niya ganyan, nalungkot po ako. Yung pong manggagawa po na yon, nung pong ipadala siya sa Brazil, binigyan ko po siya ng luggage at pinabaunan ko po siya ng dollar para pocket money. Alam niyo po, binlock po ako, sabi niya ganyan. Nagtatanong lang naman po ako. Mahal ko po ang iglesia, bro, sabi niya ganyan. Bakit po ganun po yung ginawa po sa akin? Ako personally, mahal ko po ang iglesia. Mahal ko po si Brad Eli. Mahal ko po si Brad Daniel. Pero yung ginawa sa akin ni Brad Daniel, malinaw na paglabag sa utos ng Diyos. Hindi po siya naging makatwiran bilang isang leader ng iglesyang nagpapakilala o nagkiklaim na sa Diyos. Bakit po ako hindi tumitigil sa pagla-live? Take note po mga kapatid, ang oras po ngayon dito sa lugar ko is 2:10 a.m. Kasi po, after ko pong mag-live kagabi, meron pong nag-message sa akin na abiso na wino-workout na po talaga ito pong aking Facebook account. Meron po silang mga IT na gumagapang dito sa account ko. Ako wala naman po akong hindi naman po, illiterate po ako sa information technology. Illiterate po ako. Ang masasabi ko lang, sabi ko doon sa kapatid, bahala ang Diyos. Sabi kong ganyan, ito, naniniwala ako, hindi ko na ito laban. Laban ito ng katwiran, laban ito between good and evil. Biruin mo, gagamitin mo ang pulpito, papasamain mo yung mga taong nagsipaglingkod ng mahabang panahon. Nagpuyat, nagtiis ng gutom, nagtiis ng mga alimura ng kanilang mga kamag-anak, ng kanilang mga pamilya, dahil sa pananampalatayang kanilang sinampalatayanan at ginugulan ng maraming panahon. Kaya ako po, mga kapatid, ay hindi titigil hanggat meron po akong pagkakataon upang makapagsalita. Meron pong si Jane Angeles na naman. Nag-message siya sa akin noong kumalat yung pinapablock ako ni Brad Daniel Rason. Nag-message siya sa akin. Sabi niya, umuwi ka ng Pilipinas, makipag-usap ka kay Brad Daniel. Sabi po niya sa akin, madali namang kitain ng pera. Pwede ka naman makabalik dyan. Unang-una, hindi ako tanga para gawin ko yon. Dahil alam ko, pag tutulong-tulungan nila ako, kung gusto ninyo akong makausap, kausapin ninyo ako ng harapan sa buong kapatiran. Sigurado at tinitiyak ko sa iyo, Brad Daniel, tinitiyak ko sa iyo, maraming titindig para sa akin. Maraming titindig para sa akin. Tinitiyak ko yan sa iyo, Brad Daniel. Kaya, Brad Daniel, maawa ka sa iyong kaluluwa. Maawa ka sa kaluluwa ng iyong mga mahal sa buhay. Maawa ka sa kaluluwa ng iyong mga inaakay. Public apology, never gagawin yan sa taas ng pride niya. Ako po, pwede naman pong ang Diyos naman po, nagpapatawad. Sabi ko nga po, sa mga earliest video ko, or sa mga previous video ko, sabi ni Annabel Rama, kung ako nga Bisaya,
Ay kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kayang Bisaya ang hindi makapagpatawad. Kaya kung magkaroon man ng public apology, why not? Di po ba sinasabi ni Brad Daniel sa atin, yung pagtanggap ng pagkakamali, umpisa yon ng pagbabago. The more na nagmamatigas tayo sa ating mga pagkakamali, hindi tayo magkakaroon ng acceptance sa mga bagay-bagay. Hindi tayo magkakaroon ng healing sa mga bagay-bagay. Kaya hindi po ako natatakot sa mga panakot na ginagawa po nila sa akin. Dahil naramdaman ko yung paggabay ng Diyos. Biruin niyo po, dinala po ako ng Diyos dito sa lugar po na ito, na napakalayo. We are actually in the middle of nowhere. And dito po sa lugar namin, ang kakanti sa akin, kalaban ng lahat ng mga taong nandito. Yan po ang totoo. Yan po ang totoo. Dahil salamat sa Diyos, yung kabutihan na natutunan ko kay Brad Eli, sa mga magulang ko, yun po yung in-apply ko po dito. Kaya noong namatay yung wife nung boss ko, halos kilala ako kasi pinagmamalaki po ako nung boss ko. Kaya po dito, pagka po merong kumanti sa akin, naku, dito po, ang labanan po dito, buhay sa buhay. Pag may pinatay ka dito, patay din ang gagawin sa'yo. Kaya ako nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nakaramdam ako ng lingap ng Diyos. Biruin mo, nagpakalayo-layo na nga ako. Tsaka yung sinasabi nilang, kinakalat nilang nagsasalita daw ako ng laban sa aral. Anong laban sa aral ang sinasabi ko? Wala po kayong may papakitang ganyan na laban sa aral. Na paninira laban sa pamilya mo, Brad Daniel, wala kang may papakita. Kahit saang lokal ako nagpunta, kahit sinong kapatid ang nakakausap ko, wala akong binabanggit na kasiraan ng pamilya mo. Nagsimula lang kung ilabas ang mga bagay na yan, noong pinablock mo na ako. Bakit? Bakit mo ako ipapablock? Biruin mo, leader ka ng isang samahan. Hindi ka ba nag-iisip nun, Brad Daniel? Hindi ka ba nag-iisip nun? Leader ka ng isang samahan, tapos isang pipitsuging badong ang ipapablock mo. Anong meron doon? Anong meron na karunungan doon sa isang pipitsuging badong na naging kasambahay ng pamilya mo, ipapablock mo bigla? Sabi nga sa marketing world, bad publicity is still a publicity. Ayan. Kaya, sa bagay, alam nyo po mga kapatid, hindi po mananaig kailanman yung kasinungalingan. Lahat ng sinasabi mo, Brad Daniel, kasinungalingan. Lahat ng sinasabi mo, kasinungalingan. Brad Daniel, sabi po ni Abadon Buanerges, Daniel Rason, Supot at Baog. Personal na po yan. Ayoko pong anuhin yan yung mga personal na yan. Ikaw naman po ikaw naman nagpasimula niyan na may personal ka. Tapos kahapon sa pasalamat, sasabihin mo, kung itsura lang naman, mas pogi ka, wala naman tayong doon. Pero kung kilay at kilay lang, mas maganda yung kilay ko sa'yo. Kasi yung kilay ko, hindi ko ginuguhitan ng Hindi ko kailangan guhitan ng lapis. Gusto mo ng personalan. At kung lang,
Hindi ko ipapamasahe yung paa ko ng mabaho. Pero yung ginawa mo sa akin na pambablock, ano po yan, matinding krimen. Matinding krimen. Unang-una, sa harapan ng Diyos, leader ka ng isang samahang nagkiklaim na kayo ay sa Diyos, na tayo sa Diyos, pero bakit ganyan ang ginagawa mo? Tapos, during the first days of your era as a leader of the Members Church of God International, sinabi mo sa kapatiran, mga kapatid, huwag po ninyo akong hanapan ng unheard truth dahil ang ituturo ko lang po sa inyo yung narinig ko kay kapatid na Eli. Bakit ngayon binabago mo? Hindi ba? Ayan, malinaw. Yung pinost ko na circular. Meron ka pa nga, original sign nga. Pati ikaw, naka-original sign. Bakit ngayon taliwas doon sa sinabi ng kapatid na Eli? O sige, sabihin na natin, o yan naman, pagmumotor na yan, wala yan, hindi naman yan aral. O sige, granting na hindi yan aral. Pero, yung ginagawang MCGI cares na hindi sila papayag na walang camera, nasa aral yon, nasa doktrina nga yun eh. Huwag kang tutugtog ng pakakak pagka ikaw ay naglilimos. Huwag mong ipapaalam sa iyong kanang kamay ang ginawa ng iyong kaliwang kamay upang magkaroon ka ng ganti. Kaya nga di po ba ang tinuturo sa atin ni Brad Eli, na turo ng Panginoong Jesucristo sa Biblia, para tayo magkaroon ng ganti, dapat hindi natin binobroadcast yung ating mga ginagawang mabuti. Sa tingin nyo ba, yung MCGI Cares ngayon tatanggap ng ganti sa Diyos? Hindi yan tatanggap ng ganti sa Diyos. Bakit? Tumutugtog kayo ng pakakak. Malinaw na malinaw. Ayan nga yun, may mga nagme-message na mga kapatid sa akin privately, and ayaw lang nilang and ayoko namang i-compromise yung nila, yung kanilang identity. Kasi kagaya niyan, biruin mo, kagabi merong sa akin, meron akong nakausap, bro, alam mo ba, nagtanong lang ako kung totoo ba yung picture na kumakalat ngayon na merong itininda na alak sa mga tindahan ni Brad Eli sa Brazil. Biruin mo, bro, sinuspindi ka agad ako. Bro, ang tagal ko na sa iglesia. Ang dami kong sinakripisyo, parang hindi ko matanggap. Alam niyo po ang sabi ko nga doon sa kapatid, bro, Brad Badong, binurol po ba ang kapatid na Eli? Sa pagkakaalam ko, hindi po siya binurol, pinalibing po siya kaagad. Going back doon sa sinasabi ko, biruin mo, bro, ang dami kong tiniis, ang dami kong sinakripisyo para sa iglesia, tapos magtatanong lang po ako regarding sa picture. Kaya nga po ako nagtatanong kasi naglabas na ba na tiwalag ka na? Sabi nung kapatid, nagtanong sa akin, naglabas na ba, natiwalag ka na? Ewan ko po, I doubt na maglalabas po sila ng circular na tiwalag na ako dahil mas maraming mga kapatid na aalma. Mas maraming kapatid na titigil sa pagdalo pagka po sinirkular po nila ako na tiniwalag nila ako. Si Brad Robert Naboa nga eh. Last year, sinuspindi, wala ngang circular eh. Tapos, sinabihan lahat ng mga nandoon, doon sa investigasyon na yun na walang lalabas. Bakit ganon? Sinisikreto niyo yung mga bagay sa kapatiran. Hindi ba totoo si Brad Robert Naboa ng Singapore, na aliping pampuok ng Singapore, nagkaroon ng kaso
na nawawala, maraming nawawalang pera na tulungan ng mga kapatid, pinagpaguran ng mga OFW yung kapatid sa Singapore. Nawawala. Nung nagkaroon ng investigasyon, kunwari sinuspindi si Brad Robert. Bakit kunwari sinuspindi? Nakabalik ka agad eh. Pagkabalik niya, parang walang nangyari. Bakit sinuspindi siya na hindi sinisirkular? Di po ba sa mga sirkular meron talata sa ikapananatili ng kapangyarihan ng Diyos sa samahang ito na nakasulat sa mga talata? Kaya ini-execute yung hustisya ng Diyos. Pero bakit walang nangyayaring ganoon ngayon? Yung mga pagsususpindi, itinatago. Merong kapatid na, kilala ko tong kapatid na to kasi maayos na kapatid itong nakita ko nag-react siya dun sa video ko. Minessage ko po kanina, bro, sabi kong ganyan, bro. Kumusta po kayo? Sabi kong ganyan dun sa kapatid. Nakita ko po kasi nag-react po kayo doon sa video ko. Alam niyo po ba, bibigyan ko lang po kayo ng heads up, sabi kong ganyan. Meron pong nagmo-monitor ngayon sa mga video ko, sa mga live ko kung sino yung mga nanonood. Tapos lahat ng mga nagre-react sa mga post ko, minomonitor po nila yan. Ang sabi, baka masuspindi po kayo. Sabi po nung kapatid, nag-message po siya sa akin ngayon. 24 years daw po siya sa iglesia. Wala daw po siyang pakialam at hindi siya natatakot. At 4 months na din siyang hindi dumadalo. Kung tama po yung nabasa ko, Brad, di kita papangalanan kasi kailangan kitang ingatan. Tama naman po lahat ng mga sinasabi mo, bro. Sabi niyang ganyan. Ngayon, kung gusto nila akong suspindihin, nasa sa kanila po yun. Sabi niyang ganyan. 24 years po ako sa iglesia. Kaya, yun po, mga kapatid, yun po ang masakit na katotohanan ngayon sa liderato ni Brad Daniel Rason. Ngayon, tatakutin mo ako, hindi ako natatakot. Yan ang masasabi ko, hindi ako natatakot. Dahil siguro sa dami ng naranasan kong kalupitan sa pamilya mo, Daniel Rason, naubos na yung takot ko. Naubos na yung takot ko. Actually, before, sobrang kahit saan ako magpunta, kilala kasi ako ng mga kapatid Kahit saan ako magpuntang lugar, kaya sabi ko, nanalangin talaga ako sa Diyos, Panginoon. Sana po bigyan mo ako ng pagkakataong makapagtrabaho uli. At dalhin mo ako dun sa lugar na walang nakakakilala sa akin. Yung makakapagtrabaho ako ng maayos. Alam niyo po, pinakinggan ng Diyos yung panalangin ko. Dinala niya po ako dito. Tapos nananahimik na ako dito. Yung dalahira mong nanay. Yung dalahira mong nanay na number 1 nuknukan ng sinungaling Daniel Rason. Biruin mo, leader ka ng isang reliyong nagpapakilala na nasa Diyos, na bayan ng Diyos. Kakampihan mo yung nanay na nuknukan ng sinungaling. Sad. Nakakalungkot, Daniel Rason. Kaya, yun. Wala kang respeto sa aral ng Diyos. Sabi ng Diyos sa Biblia, sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y sa inyong amang diablo. Ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Yung ginagawa ng nanay mo, pagpatay. Lahat. Tanungin mo, Daniel Rason, tanungin mo kung nagsisinungaling ako. Lahat ng umalis sa pamilya mo, sa magulang mo, especially, sinisiraan.
Kaya ayokong kausapin yung yung kapatid ni Apple eh. Kaya ayokong magkaroon ng ugnayan dun sa kapatid ni Apple na lumayas sa puder mo, Daniel Rason. Si Roland Santos, si Brad Roland Santos, bakit? Biruin ninyo, mga kapatid, pinakalat ni Daniel Rason na ito daw si Brad Carlo at si Brad Roland Santos ay magjowa. Sinisiraan lahat ng mga umaalis sa kanilang poder. Tapos itong si Brad Roland Santos daw, na dating empleyado ng Daniel's Coffee, marami daw kaso sa Daniel's na paglololipop. Tinanong ko yung kapatid na yon, si Brad Roland Santos, tapatin mo ko, kayo ba dalawa ni Brad Carlo magjowa? Kasi yun yung kumakalat. Kasi kung magjowa kayo, ayoko makipag-usap sa inyo. Sabi kong ganyan. Kuya, hindi totoo yun. Paninira nila sa amin yun. Ang tingin nga ng, ng turing na nga ng magulang ko kay Brad Carlo, anak, ganon din ako sa kanila, ng parents ni Brad Carlo. Anak din ang turing nila sa akin. Kaya hindi totoo yung jowa-jowa na yun na kinakalat nila na magjowa daw kami. Tapos, yung pinapakalat nila na ang dami ko daw kaso na paglololipop sa Daniel's, kuya, walang katotohanan doon. Alam mo, kaya ako umalis doon dahil marami akong nakitang katiwalian. Kaya yan ang masakit na na katotohanan. Di po ba, Brad Daniel, ang sinasabi mo, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Sino ngayon ang number 1 walang bait sa sarili? Ikaw, Brad Daniel. Ikaw ang numero 1 walang bait sa sarili. Bakit? Ikaw ang numero 1 naniniwala sa sabi-sabi. Hindi ba? Chinat kita dated November 21, 2023 regarding sa issue namin ng iyong nanay. Sinabi ko sa chat ko sa'yo, direct message, dahil gay ka ba? Wala pong usapan kung gay ako, kung anong gender orientation ko, hindi po usapan yon. Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Lahat ng tao, tomboy, bakla, lalaki, babae, ginawa yan ng Diyos. Saan kami manggagaling kung Saan manggagaling yung tomboy Pero tinitiyak ko, mas lalaki pa ako kay Daniel Rason na yan. Mas lalaki pa ako kay Daniel Rason na yan. Bakit? Dahil ako meron akong paninindigan. Yan ang masasabi ko. Meron akong paninindigan. Bakit? Noong bagong anib ako, nagsalita ng laban. Pinapaalis ako ng parents ko. Nalaman nilang umanib ako dito sa ang dating daan. Sabi ko, aalis na lang po ako dito kung hindi niyo po ako tatanggapin. Sabi kong ganyan. Kung hindi niyo tatanggapin yung aking pananampalataya, umalis ako sa amin. Pero masakit po sa akin yun. Dahil yung pong mga magulang ko, sila po'y nagpalaki sa akin eh. Pero nanindigan po ako sa katotohanang narinig ko kay Brad Eli. Ang sabi ng Biblia ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang umibig sa kanyang ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, nang higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Kaya, sino ang numero 1 hindi karapat-dapat sa Panginoong Jesucristo? Ikaw yon, Daniel Rason. Dahil hindi ka marunong manindigan sa katwiran ng Diyos. Hindi ka marunong manindigan, Daniel Rason, sa katwiran ng Diyos. Biruin mo. Pwede mo namang sabihin, Mami, nagpakalayo-layo na nga si Badong. Huwag niyo na siyang sisiraan. Tahimik na po kayo. Hindi mo man lang ba pwede sabihin yon? Tapos ginamit mo ang iyong otoridad. Yan. Pati yung otoridad na binigay sa'yo
ni Brad Eli na binigay ng Diyos, questionable na ngayon sa kapatiran. Bakit? Napaka-reckless mo. Makananay mo. Tandaan mo, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang umiibig sa kanyang ama, ina, kapatid na lalaki at babae nang higit sa akin, hindi karapat dapat sa akin. Kung merong numero unong hindi karapat dapat sa Panginoong Jesucristo, sabi ng Panginoong Jesucristo, ikaw yon, hindi ako ang nagsabi nun. Ang Panginoong Jesucristo yon ang nagsabi. Ikaw ang numero unong hindi karapat dapat sa Kanya. Bakit? Biruin mo, traidor ka sa Panginoong Jesucristo. Hindi ako ang nagsabi nun. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo at mga Skriba na nakasulat sa 1:8:44, kayo'y sa inyong amang diablo. Ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Yung ginagawa mong character assassination, Brad Daniel, labag yan sa utos ng Panginoong Jesucristo. Sasabihin mo ngayon, ipapakalat mo na ako ang napupuot at ako ang may puot. Kayo ang may puot. Kayo ang may puot. Maraming makakasaksi niyan sa akin na kayo ang may puot. Ako, hindi ako natatakot sa anumang bagay na po pwede ninyong gawin. Dahil sabi ng Panginoong Jesucristo, walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. Kaya nakahanda naman ako kung ano man ang mga gagawin ninyong hakbang. Nakahanda ako dahil sinasampalatayanan ko yung mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag kayong matakot dahil aking dinaig ang sanlibutan. Bro, good morning po. Pwede po ba pa-add naman? Opo, i-add ko po kay lahat, mga kapatid na nagpapa-add sa akin. Ayoko po kasing i-public po ito kasi mas lalong mako-compromise po yung account ko po. At saka, alam nyo po ba, marami pong nagme-message ngayon sa akin na nananakot, na tinatakot ako. Hindi naman po ako natatakot. Kupal pala kapatid ni Acheng Eli, lol. Wag po kung kayo po, mga Kristiyano, wag po kayo magsasalita ng mga ganyan na mga bad words. Hindi po yan, hindi po yan akma sa Kristiyano. Yung lumalabas sa bibig. Kailangan po hindi po tayo, kariringgan ng mga ganyang salita. Yun lamang po ang oras po dito. Time check again, 2:37 a.m. Kailangan ko na pong bumalik na sa pagtulog. Marami pong salamat sa Diyos, mga kapatid. At muli, ang kapayapaan at ang pag-ibig ng tunay na Kristo sa Biblia na itinuro sa atin ng kapatid na Eli ang maghari sa ating mga puso. Salamat po sa Diyos.